dating DDS na nagbalik loob dahil natanggalan ng helmet, mga kababayan, nauntog ang ulo, at isinusukan na ngayon ang mga Duterte. Pero bago pala yan, mga ka-GPnatics, may isa pang matinding nangyari. Dahil itong si dating Vice President Leni Robredo, bakit L to? Mali yung... Hoy! CapCut! Mali ata to PixArt! Mali! Leni Robredo to Tama ba? Parang ako ang mali. GP, nakakalimot ka na. Naantok na nga ako R yun hindi L Bakit L? Mamaya pag-uwi natin. Mga ka-GPnatics, itong si dating Vice President Leni Robredo, may binitawang statement na si tiyak, ikaiiyak po, ikagagalit na naman ng mga DDS supporter. Saludo daw po siya kay PBBM at itong si Digong ay kanya rin pong sinusuka. Ito pakinggan natin. Isang maikling clip lamang, mga kababayan, pero napakatindi po ng pahayag na ito ni dating Vice President Leni Robredo. Yan. Bakit wala? Yun. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon... Oy, mga kababayan, doon pa lang, panggulat ka agad, in fairness to this current administration. Diba? Mas maganda ang treatment, mga kababayan. Bakit? Ano ba ang treatment nung panahon ni Digong? Yung treatment kasi nila, GP, patay kung patay. Pag mahirap ka, adik ka, papatayin ka. Pag mayaman ka, adik ka, drug lord ka, kumpare kita. Pag drug lord ka, marami kang factory, marami kang laboratorio ng shabu-bubu, ay kaibigan kita. Kapag marami kang pera, kapag ikaw ay tawag dito, nag-monopolyo ng pogo, ay poprotektahan kita. Ganun ba yan? Maria Miss Maria Ordilanyo. Thank you so much po sa pag-share ng blessing, ha. Hello po, Sir GP, watching from Dublin. God bless po. Saan yung Dublin? Sorry, hindi ko po alam yun kung saan ano pa? Sabi ni Leni. Flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pa... Mga kababayan, piniplex natin yung ating rights. Diba? But we should have done that 6 years ago. So, ibig bang sabihin, Ma'am Leni, sabi nila, ay, pag sila po binabanatan, ang lagi nilang sinasabi, Bill of Rights. Yung rights daw nila ay tinatapakan. Masyado daw pong sinusuppress yung freedom of speech, expression ng mga tao ngayong current administration. Yan po yung sinasabi nila. Pero, iba po yung nakikita ninyo na dapat in-express na natin yung ating rights 6 years ago. Ibig pong sabihin ba niyan, wala po kayong matino? Hindi nyo nakukuha yung inyong karapatan nung panahon ni Tatay Digong nila? Maliwanag yun, ha? Mga kababayan. 6 years ago, 8 years ago. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Dito pa lang, mga kababayan. Usaping rights, 'di ba? Iba pa yung rights na sinabi ko kanina. Yung rights dito, yung rights na pinag-uusapan tungkol po sa West Philippine Sea. Hindi po ba? Eto, sasabihin ko sa inyo, medyo nag-stutter ako, pero tingin ko kaya isa sa mga dahilan kung bakit believe at talagang, sa mga nanonood dyan, alam ko may mga pinklawan na nanonood sa akin ngayon. Kaya po sila nakikisa sa gobyerno. Kaya gusto nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, dahil nakikita nila
nabanggit ko na rin yan sa mga vlog ko, na noon, nung unang SONA, grabe po ang batikos ng mga Makabayan Black, lahat ng mga laging mga nagpo-protesta, di ba? Diyan sa kalye. Pero nung second SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, na-lesson na yon. Halos hindi ko na nga sila nakita. Tapos, pinapabot din sa akin ng mga Pinklawan. Kaya daw gusto nila, si Jay, nandyan pag ano. Sinasabi nila, gusto namin si Marcos. Kasi ipinaglalaban niya yung teritoryo natin. Ito yung rights natin doon sa West Philippine Sea. Yung ating soberanya na ibinigay sa atin o inaward sa atin ng UNCLOS na tayo po, mga kababayan, diba, tayo ang kinikilala na may-ari ng West Philippine Sea or yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Doon tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Nakita ng mga Pilipino, nakita po ng mga Leni supporter, mga pink, na yung Pangulo natin ay ganito pinagtatanggol yung soberanya natin. Kahit water territory lang yan, hindi yan basta water lang, hindi rin yan haka-haka. And yes, Leni's right. It should be done. Diba? It should have done 6 years or 8 years ago. Pero, hindi po. Hindi natin nakita. Ang kapal na mukha, nagsalita pa nung kanyang kampanya na magtatayo ng watawat ng Pilipinas doon sa teritoryo ng China. Pero nung matapos, nung manalo, nung hinahanap na sa kanya ang pagtatanggol sa Pilipinas, diyan sa West Philippine Sea, ang sabi lang niya, naniwala naman kayo sa akin. Siyempre, tumatakbo ako nun. Diba? Pero hindi totoo yun. Patay tayo dyan. Maliwanag na ginagago tayo. Pinapangakuan tayo ng mga bagay na hindi pala niya gagawin. Pinapangakuan tayo ng mga bagay na pinapaasa lang tayo. 'Di ba? Binibigyan tayo ng mga bagay na tayo naman ay masyadong nag-a-assume na mabuting tao ito, mabuting leader ito, yung pala ay isang duwag. Biruin nyo, narinig lang niya si Xi Jinping. That must be a trouble. Sinabi sa kanya ni Xi Jinping. Ang sagot niya kaagad, okay. Sabi niya ganun, trouble. Yan ay gera. Gigirahin tayo. Bakit naman tayo lalaban? Wala tayong panama. Trouble lang. Sinabi sa'yo, gera na agad. Diba? Ma'am Charit Padarang, shoutout po. Magandang gabi. Sabi ni Carlo Dalisay, paniwalang paniwala ka sa AI generated. Tako po, mga kababayan. Sige, ipagpilitan nyo ang pagiging tanga at bobo. Mga panauhing pantanga at mga DDS. Okay lang yan, tatak nyo yan. Sana pagdating sa huli, matanggalan din kayo ng helmet. Para naman magising kayo sa katotohanan. Huwag kayo mag-alala, matulog muna kayo ng matulog. Gusto nyo, tagalan nyo pa eh. Gusto nyo, wala nang gising-gising. Bahala kayo sa buhay nyo. Ha? Mga DDS. Biruin nyo ito, dating Vice President, ikinahihiya kayo. Kasi walang silbi itong si Digong. Bakit walang silbi? Paano mo sasabihin may silbi yung taong ganun? Ayaw ipaglaban ng sariling atin, sasabihin, tubig lang naman yan. Wala naman nakukuhang isda dyan. Aba, yung mga isda dyan, yan ay pinagkakakitaan. Yan ang ikinabubuhay ng mga kababayan natin. Kaya nyo bang bigyan ng trabaho yung mga yan? Kaya nyo ba, yung mga yan ay, may mga livelihood ba kayo na maituturo? Puro bulsa lang ang pinapalaki ninyo. Diba? In fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. No. Diba? Ulitin ko lang, mga kababayan, yung kaninang paliwanag ko, hindi lang Chinese yon, nilahat ko na. Diba? Pero ngayon, pag-usapan natin, balikan ko lang ulit yung West Philippine Sea. West Philippine Sea. Bakit West Philippine Sea? Kasi nga kay Xi Jinping daw yon, mga kababayan. O JP, grabe ka, nagiging inchik ka na ah. Kasi nga si Xi Jinping daw yon.
Hindi, niloloko-loko ko na lang din yung pangalan. 'Di ba? Sabi niya ganon, mas maayos ang treatment ng current administration, lalong-lalo na pag-usapin ng West Philippine Sea. Lalong-lalo na ang usapin ay China. Kasi ang current administration, ipinaglalaban talaga ang karapatan natin. Inilalaban po, mga kababayan, ang batas na naayon sa UNCLOS. Hindi kagaya po ng mga peke, na magagaling daw ng mga analyst, mga abogado pa, anak ng tinapa. Sabihin ba naman na walang West Philippine Sea? Diba, gawa-gawa lang daw natin yun. Eh di pag-aralan niya yung PD 1569 ata yun, mga kababayan. Actually, mayroon lang din mali si Pinoy talaga kasi. Pero kung ito ay ginawang yung rules ng lupa ay maging rules ng tubig, hindi po yan kumbaga, walang magagawa ang China dyan. Hindi nila makiklaim yan. Pero dahil nga magkaiba ang lupa, yung rules ng lupa sa tubig, nagkakaroon ngayon ng agawan. Pero dahil ito ay ibinigay or parang tayo po ang ginawaran at sinasabing tayo ang inonor, edi dapat sundin nila yon at ipatupad din natin. Hindi yung binigay ng UNCLOS, inonor sa Pilipinas, pero yung mga taong nasa Pilipinas na akala mo matitino, nasa gobyerno, akala mo silang unang magtatanggol, sila pala ang unang magbibigay dito sa bansa natin or yung teritoryo natin ay pinaglalaban sa ibang bansa. 'Di ba? O, kita nyo? Tama yon. Sabi ni Tita Josephine. Sabi ni Sarah, mahalin natin ang Pilipinas. God save the Philippines pa. Pero, akba ba yun dun sa wala kayong sinasabi, wala kayong reaction sa ginagawa sa atin dyan sa West Philippine Sea? Diba? It's really contradict statement, mga kababayan. Ginagago lang tayo, pinaiikot lang tayo ng mga siraulong ito. Kung tayo po nag-iisip, sabi mo, love the Philippines, God save the Philippines, pero ikaw mismo, ayaw mong ipaglaban yung teritoryo natin na iginawad sa atin ng UNCLOS. 'Di ba? So may problema tayo diyan, mga kababayan. Sabi ni Amy Rose Dutimas, takrot nga lakay digong takrot. Awan jay latag na nga takrot. Kasla nga naluntoy. Kasla naluntoy. Di ba? Mga kababayan, may mayat pa nga. Okay. Ito naman pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Saglit lang to. Ito pong si Kuya Will, mga ka-GPnatics. Pumapasok ito sa survey.